Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise. Thank you, Lord. Okay, so purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa pag-iingat niya sa atin, sa gabay at proteksyon niya sa atin, mga kapatid. Amen. At muli salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigyan niya sa atin. Pang tayo po ay mapaalalahanan at kapag-aral, makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Okay, so nawa ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat, mga kapatid. Amen. At sa hindi pagtatagal, upang magamit natin ang oras natin, ay dumulog na tayo sa panalangin habang hinihintay natin ang mga kapatid natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, so saan man dako kayo ngayon, magkakaiba man tayo ng lokasyon, ay inanyayahan ko kayong lahat na dumulog sa Panginoon sapagkat kailangan natin ang gabay at pangunguna ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa kanyang mga salita, mga kapatid. Okay, so tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa gabing ito. Lumapit tayo sa Panginoon. O dakilang Diyos na mabuti at tapat, mapagpala sa lahat. Nag-iisa, tunay na tapat, Panginoon. Panginoong Jesucristo, dumudulog kami sa iyo, Panginoong Diyos, nagpapakumbaba sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, na walang kabuluhan ang aming buhay kung wala ka, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa kabutihan mo, sa habag mo, pag-ibig mo, sa biyaya mo, Lord, sa kagandahang loob mo, Lord. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo at pinagkaloob mo na sa amin, O Diyos. Lalong-lalo na maraming salamat sa mga gagawin mo pa sa amin, Panginoon. Dahil alam namin, magagandang bagay ang iyong gagawin sa iyong mga anak, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, muli, ugasan mo kami, linisan mo kami upang manahan po sa aming buhay ang kalooban mo, ang direksyon mo, Panginoon, upang malaya kang makipag-ugnay sa amin, Panginoong Diyos. Ay Lord, maraming salamat. Lord God, na umaasa kami, Panginoon, na patuloy kang mangunguna sa aming pag-aaral, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Lord, lead us by the power of your word. Lead us by the power of your Spirit, Lord. Dalangin po namin ang Espiritu ng kaliwanagan, karunungan, kaalaman, kaunawang nagmumula sa iyo, Lord. Your unction, Lord, be, Lord God, upon us.
Lukuban mo kami, Lord. At Lord God, anumang gawa ng kaaway, sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Kinakalaga namin ang kalooban mo, Panginoong Diyos, na siyang maganap sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Lord God, samahan mo kami, Panginoong Diyos. Kung nasaan naroon po ang iyong mga anak, Lord. Lukuban mo kaming lahat, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa gabing ito, Lord. Inaangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Diyos. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba. Lahat ng pasasalamat at kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, Diyos, na may pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the name of the Lord. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, madaydayaw ti Apo, kakabsat, purihin ang Panginoong Diyos. Amen. At pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon at naway nasa mabuti tayong kalagayan, mga kapatid. Amen. Manatili tayo sa Panginoon upang mayroong tiyak na mabuti po ang ating kalagayan. Manahan tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Okay, so purihin ang Panginoon sa gabing ito ay ating pong itutuloy ang ating pag-aaral sa ating study and grow. Amen. Ngayon ay December 8, 2022, mga kapatid. So, tutuloy natin ang series natin na Titles of God's People in the Bible. Pang 47th na, mga kapatid. No? Medyo tumatagal tayo dito. No? At nasa pang 7 tayong title na Body of Christ. Okay, napakahalaga po na alam natin ang titulo natin. Okay. Kaya sa tulong niyan ay makikita natin yung sarili natin. Amen. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nawa ang Diyos ang siyang patuloy na magdagdag sa ating pag-aaral. Yes, maririnig niyo ako magturo, but I hope and I pray to God na the Lord will drop thoughts sa ating mga kaisipan sa bawat isa sa atin habang tayo po ay nag-aaral sa gabing ito. Okay, so ang teksto natin ay nandito pa rin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, mga kapatid. At ganito po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Amen, para sa atin na kailangan nating paniwalaan at tanggapin, mga kapatid. Ang sabi dito, now ye are the body of Christ. Okay, when we repent of our sins and we are baptized in the name of the Lord Jesus Christ, we receive the Holy Spirit. Tayo po ay nagpapatuloy na mabuhay, mga kapatid, ayon sa pamumuhay ng Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay katawan ni Kristo. Okay? And members in particular. Okay, kaya nga, salamat sa Diyos noon, may mga religion naman tayo, pero hindi natin alam ito. Kaya kung ano-anong pinaggagawa natin sa sarili natin, dahil hindi naman natin to ini-claim na katawan ni Kristo, kung ano-anong pinapasok natin sa katawan natin, kung ano-anong itsura natin, mga kapatid, patato-tato, at kung ano-ano pa ang ginagawa natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa pananampalatayang ito. Amen, ay natuturuan tayo ng kung ano ang kagustuhan ng Diyos at kung sino po talaga yung mga tayo na naglilingkod sa Kanya. Kaya
Salamat sa Diyos, mga kapatid, na bilang katawan ni Kristo, tayo ngayon ay nag-iingat na sa ating sarili. Ayan. And though hindi pa rin tayo perfecto, ano? So, at least ginagawa natin yung magagawa natin, kagaya nito. Amen. Gawin natin yung magagawa natin patungkol sa paglilingkod. Dahil sabi ko nga sa mga kapatiran dito, mga kapatid, papalpak kayo sa ibang banda ng buhay ninyo. Kaya sana pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, makita ng Diyos na dito natin pinapahalagahan yung sarili natin. Huwag yung baligtad, no? Sa isa trabaho, sa school, ayaw natin ng palpak, pero pagdating dito sa gawain ay dito tayo pumalpak. Huwag ganun, mga kapatid, no? So, okay lang yan. Papalpak tayo sa ibang banda, pero dito, ipakita natin sa Diyos na pag-usapang gawain ng Panginoon ay seryoso tayo, mga kapatid, at binibigay natin yung magagawa natin. So in an amplified version, it reads, "Now you collectively are Christ's body, and individually you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place and function." So, yan po tayo, mga kapatid. Yan, kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, marami pa po tayong matututunan, mga kapatid, sa Diyos. Okay, walang hanggan ang karunungan ng Panginoon. Walang limitasyon. Kaya sikapin natin na matuto sapagkat ang Diyos ay, sabi ng Bible, ay nagbibigay, nagkakaloob ng karunungan. Kaya pakita natin sa Kanya na kailangan natin yung karunungan niya. Gusto nating matuto upang pagkalooban tayo ng Panginoong Diyos. Okay, so sa nagdaan nating pag-aaral, mga kapatid, ay nakita natin yung kahalagaan na magkaroon tayo ng manatili tayong connected as body. Okay, kaya nga napakahalaga nito, no? Paano na lang pag hindi katawan yung ginamit ng Panginoon, ano? So, pwede talagang hiwa-hiwalay, ano? So, ang ginamit ng Biblia, mga kapatid, ay katawan. Okay? Na kailangan magkakasama yan para matawag na isang katawan. Okay? Manatili, at habang nananatili tayo sa katawan, manatili din tayo sa Panginoon. Nga lang, mayroon tayong mga dapat gagawin, mga kapatid. Kailangan tayong umiwas sa mga bagay, amen, at kahit mga tao na pwedeng magpahiwalay sa atin. Okay, sa ating Panginoon. Huwag kabaligtaran na, no, na kung sino naman yung tutulong sa ating mapalapit sa Panginoon, huwag naman yun ang iwasan natin. Okay, so kaya marami pa rin yung naguguluhan, no? Nasa church sila, pero kalaban nila yung mga local church leaders, kalaban nila si pastor, wala, mga kapatid. Wala silang kasundo sa church. Wala rin pag gano'n, mga kapatid. Okay? So, ang gawin din natin, gumawa din tayo ng effort na makasama yung mga taong magpapatibay sa atin, magtuturo, at mga kapatid, gumawa tayo ng gumawa sa Panginoon upang lalo nating makita yung sarili natin na mahalaga tayo sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Okay? Dahil meron at meron tayong matutulungan bilang isang sangkap sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Meron. Kaya kailangan ka namin sa church. Kailangan natin ang bawat isa sa church, mga kapatid. Yan ang mensahe ng Panginoon bilang katawan. Okay? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, amen, tutuloy po natin ang ating pag-aaral at nawa dalangin ko na magkaroon tayo ng bukas na pangunawa sa gabing ito dahil, mga kapatid,
ang Diyos ay laging nagdaragdag sa atin ng kaunawaan. Okay, in the book of Ephesians, dito sa church ng Efeso, mga kapatid, ito po ay church na disipulo ni John the Baptist. Okay? So ito yung church na nabaptize sa ministry ni John the Baptist. At nung na-encounter nila si Apostle Paul, mga kapatid, na-rebaptize sila. Dahil ang bautismo na tinuturo sa Biblia ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Lahat ng nabaptize sa Bible, mga kapatid, ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus sa tubig. Kaya nung hindi pa sila nabaptize sa pangalan ni Jesus, kinakailangan nilang mabautismuhan ulit. Amen, sa pangalan ni Jesucristo. Kaya, kung merong mang hindi pa nabaptize in the name of Jesus, there is only one baptism na tinuturo po ang Bible. Okay, dito nyo rin mababasa yun. One Lord, one faith, one baptism in the book of Ephesians. Okay, kaya mga kapatid, meron silang training ng propeta. Ayan. At the same time, meron silang training ng apostol, mga kapatid. Si Apostle Paul. Kaya, mga kapatid, ito ay napaka-special na church sa Bible. Amen. Dahil bigatin yung mga nila yung mga naging pastor nila, mga kapatid. Akalain mo yun na in the time of Jesus Christ, ay si John the Baptist, ang sabi ni Jesus Christ, walang mas dakilang propeta kaysa kay John the Baptist. So mga kapatid, grabe yung yung pastor nila, dakilang propeta. And then mga kapatid, may guidance ni Apostle Paul, the great apostle to the Gentile, mga kapatid. At how special they are, mga kapatid, ay makikita din natin yan sa book of Revelation na mention po itong church na ito. Do sinaway sila ng Panginoon, mga kapatid, kaya pag sinasaway tayo, ibig sabihin, mayroong pagmamahal sa atin. Sinaway sila dahil may laban ng Panginoon sa kanila. Okay kayo pero sabi ng Panginoon, nakalimutan nyo lang ang inyong first love. So kapag hindi ka sinasaway, mga kapatid, wala ka na. Pero habang sinasaway ka, okay ay, ibig sabihin, gusto ka pang mabago, gusto ka pang matuto. Kaya yan yung sa pagpapastor po, yan yung pinakamahirap na trabaho. Ang hirap. Ang hirap kasi kami lang yung gagawin yan May mga kapatiran din nagsasaway. Sa mga ibang churches, mas matatapang yung mga church leaders na nagsasaway. Sana magkaroon ng church leaders na gano'n dito, para hindi na ako magsaway masyado. Okay? Dahil ang hirap magsaway, madali magturo. Dahil makikinig nga naman sila. Pag magsaway ka na, sabihin nila, ikaw nga gano'n. Laging may gano'n po ang tao. Perfecto ka ba? Okay. Mga gano'n ang tao, mga kapatid. Kaya ang hirap. Kaya kailangan naman namin gampanan, mga kapatid. So itong church na ito, mga kapatid, ay napakaganda ng training sa kanila, na dumaan sa buhay nila. Okay? Kaya samantalahin natin, amen, matuto po tayo pag pinagkalooban tayo ng magtuturo po sa atin. Okay, katulad nila, hindi habang buhay si John the Baptist yung gumabay sa kanila. Amen, meron pa rin ginamit ang Panginoon, kaya mga kapatid, samantalahin natin yung training na ipagkakaloob po sa atin.
So dito po ay mayroong pagtuturo. Dito na tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4, verse 16. Okay? Meron akong gustong ipapansin sa inyo dito, mga kapatid. Bilang katawan, no, alam na natin na katawan tayo ni Kristo. Pero dito ay naway maliwanagan po tayo sa gabing ito, mga kapatid. Dahil sabi rito, in verse 16, Ephesians chapter 4 po, verse 16, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplies. Okay? According to the effectual working in the measure of every part, makes increase of the body unto the edifying of itself. So sa bawat sangkap, bawat part ng katawan, mayroong maisusupply, may maiko-contribute, mga kapatid. Okay? Ayon sa kakayahan ng bawat sangkap. Parang isang katawan, iba po ang kakayahan ng ating katawan. Pero ang maganda dito, sabi niya, sa paggawa natin ng mga part natin, makes increase of the body and to the edifying of itself in love. So may paglago at pagpapalakas at pagpapatibay. Okay, mas malinaw sa NLT translation, mga kapatid. Okay, NLT, sabi dito, under His direction, the whole body is fitted together perfectly. Okay? As each part does its own special work. It helps the other parts grow. Kaya nga sabi ko, magpatuloy ka lang, mga kapatid. Okay? Dahil baka sa'yo nakadugtong yung ibang part na yan. Ikaw yung tinitignan nila, mga kapatid. Sabi niya, it helps that other parts grow. Kaya nga dapat alam natin yung mga parts sa katawan ni Kristo na nakakatulong sa paglago, mga kapatid. Okay, kaya nga sabi ko hanggang ngayon, amen, ang respeto ko sa pastor ko, mga kapatid, ay ganun na lang. Dahil hindi po matatawaran yung ginawa nila sa akin. Pagtuturo, panalangin, mga kapatid, pagsasaway, correction, mga kapatid, at pag-encourage. Amen. So it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Okay, kaya mga kapatid, ang maging kabilang sa katawan ni Kristo ay isang pribilehiyo at pasasalamat na. Okay? So, imagine ninyo, sa kinadami-dami ng relihiyon, amen, tayo po ay naibilang dito sa apostolikong pananampalataya. Kaya yan yung isang iniiyakan ko noon sa Panginoon. Alam ko na maraming relihiyon at salamat sa Diyos, nandito tayo, mga kapatid. Pwede naman sa iba ako nadala, pwede naman sa iba ako nag-involve, pero salamat sa Diyos, yun yung isang iniyakan ko. Kaya alam ng Diyos, mga kapatid, na ina-appreciate ko yung ginagawa niya sa akin. Okay? Dapat makita ng Diyos sa atin yan na meron tayong pagpapasalamat sa Kanya, sa mga ginagawa niya, hindi lang dun sa mga hinihiling po natin, mga kapatid. May mga kahilingan kayo, madaling pasalamatan yon. Pero bakit hindi natin pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na hindi natin hinihiling, pero pinagkakaloob niya dahil alam niyang makakatulong po sa atin? Kaya ang unang target sa atin ng Panginoon ay ang spirituality. Born again, ipanganak ulit
saka na yung bendisyon ng mga iba't ibang bagay, mga kapatid. Dahil mas gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago sa espiritual, sa pananampalataya, upang kapag may bilang tayo, bilang isang katawan niya ay matibay tayo. Amen. At kapaki-pakinabang sa Diyos at sa ibang sangkap ng Panginoon. Okay, so mahalaga po yan yung, ang ibig sabihin niya, no, na-involve tayo sa katawan ni Kristo, yan yung kaligtasan. Ayan. Yan. Ang ibig sabihin niyan, yung tinanggap natin ang plano ng kaligtasan. Pero wag lamang tayong tumingin doon sa Panginoon, kung hindi dapat rin tayong tumingin sa mga taong pwede nating alalayan. Dahil may nabanggit dito, mga kapatid, na sabi dito, it helps the other parts grow. Through us, through you, bilang isang parte ng katawan ni Kristo, merong part nga na nakadugtong sa iyo eh. Hindi naman hiwa-hiwalay yung katawan natin. Na sa pamamagitan mo, somehow, anyhow, ay makatulong tayo sa ikalalago ng iba. Kaya ang goal ng Panginoon kasi, mga kapatid, dito, ito, malinaw na ito, na makikita natin, kalooban ng Diyos na ang parte ng katawan ni Kristo at ang katawan mismo ni Kristo ay maging malusog at lumalagong katawan. Okay? Dapat yan ang makita natin. Kaya hindi po pwede yung sarili lang nating iniisip natin sa church, no? Kaya nga, pag nagpipray tayo, mga kapatid, meron tayong mga personal needs, pero meron din tayong panalangin dapat para sa church. And then may panalangin din tayo dapat, mga kapatid, sa ating mga, sa community at sa mga kamag-anak natin. And also, we ask the Lord to do, mga kapatid, yung mga pangako niya. Okay? Ang kalooban ng Diyos. Ganyan dapat ang laman ng ating panalangin. Okay? Hindi yung puro sa atin lang. Okay? So, pag manalangin tayo, yes, ask, sabi ng Panginoon. You know you have not, sabi ng Bible, because you ask not. Kailangan po nating manalangin para sa personal natin. Okay? Lagi ko pong dalangin yan sa Diyos sa araw-araw. Ang direksyon ng Panginoon sa aking buhay, mga personal kong pangailangan. And then, mga kapatid, ang church, okay? Alam mo, kung saan ka man sumisimba, alam mo yung pangangailangan ng church. Huwag nating i-chismis kung saan-saan. Sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid. Huwag mo sabihin sa ibang tao, ang bubo ng pastor namin, mahina talaga. Kay Lord mo sabihin, Lord. Gamitin mo si pastor namin. I-challenge mo kami. Para lalo pa kaming ma-push na lumago, Panginoon. Okay? Bigyan mo siya ng leadership skills na kami po ay matcha-challenge. Alas, talagang makita namin na kailangan talaga namin ng direksyon niya. Okay, wag ganon, mga kapatid. Ay, alam mo sa church namin, ang init-init, ang dumi-dumi. Wag ganon, wag ganon. Doon natin sabihin sa Panginoon ang pangangailangan natin sa church. And then yung community natin, mga kamag-anak natin. And then, mga kapatid, let us pray for what the Lord has promised to us. The will of God, yung gusto niyang gagawin. Ganyan po dapat ang laman ng ating panalangin. Okay? Pag ganyan tayo manalangin, mga kapatid, pahahalagahan ka ng Diyos. Pag ganyan tayo mag-isip, mga kapatid, hindi pahihintulutan ng Panginoon na maalis ka sa church, mga kapatid. Pag ganyan tayo mag-isip. Dahil, ito na mga kapatid, paliwanag ko na, napakalinaw sa bersikulo na ito, na hindi lamang yung koneksyon ng Panginoon at ikaw ang mahalaga.
So pag inunawa mo itong bersikulong ito, Ephesians chapter 4 verse 16, makikita mo na yung connection mo sa Panginoon, meron ding nakasalalay na nakakonect sa'yo. Makinig kayo, lalong-lalo na po kayong mga magulang. Kayo na may mga anak, mga kapatid. Amen. Mas titignan nila kayo kaysa si pastor. Mas titignan nila kayo, mga kapatid, kaysa kung sino man sa simbahan. Dahil pag naobserbahan nila kayo, amen, ha? Dahil mas matagal nyo pong kasama yung mga anak ninyo, mga kapatid. Dito sa church natin, ang emphasis ko sa pamilya ay talagang, alam ninyo, talagang laging may diin. Amen, sa pamilya. Okay? Sa church nga ang pinakamahalaga sa akin sa church, bilang tayo, mga tao sa church, yung mga bata, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Yung mga young people, maraming nagagawa din yan. Pero marami ding palpak yan. Mga nanay, may palpak din yan. Mga tatay, mayroon. Pero yung mga bata, kung makagawa man sila ng mali, mga kapatid, it is because of their innocence. Sila yung pinakamaayos na miyembro ng simbahan. Ang mga bata, mga kapatid. Kaya nga, dapat sa bahay, ayan, mga kapatid, nakikita tayo, mga kapatid, we are talking about the other parts are growing to us as a part of Jesus Christ, as a part of body of Christ. Tayo po ang tinitignan yan. Dahil makikita lang naman nila ako, mga kapatid. Minsan, marami na yung 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Pero ang lagi nilang nakikita, mga kapatid, kayo po sa bahay ninyo, mga magulang. Kayo po ang tinitingnan ng inyong mga anak. Kaya, hindi nila papahalagahan ang panalangin sa church kung doon lang nila kayo nakikitang nananalangin at hindi sa bahay ninyo. Tandaan po ninyo yan. Kaya may mga bata na boring sa kanilang worship kasi hindi nila kayo nakikitang nag-worship sa bahay ninyo. So bilang katawan ni Kristo, mga kapatid, let us grow and let us be healthy everywhere. Huwag lang tayong katawan ni Kristo sa church, mga kapatid. Parang awa na ninyo sa bahay ninyo, kayo po ang mga pastor dyan, mga magulang. Kayo po ang titignan ng inyong mga anak. Kaya nga, excited sila sa worship. Why? Because nakikita nila sa inyo, sa bahay ninyo, nag-worship kayo. Umaawit din kayo kasama nila. Nananalangin kayo. Okay? Ay, itong anak ko nga, mga kapatid, pag hindi ka mag-iingat dito, talagang, minsan, sinabihan niya yung nanay niya, Pinapansin niya tayo, mga kapatid. Tandaan niya yan. Mga anak nyo lang na siguro iba, hindi umiimik. Pero itong anak ko, iba to, mga kapatid, Mas magaling pa sa amin to. Sabi niya sa nanay niya, mga kapatid, bakit pag nananalangin tayo ng pagkain, puro ganyan na lang ang panalangin mo, sabi niya. Abuti ako, mga kapatid, hindi ganun lagi. Hindi ko napansin niya ibig sabihin, binabantayan nila, naririnig nila, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, baguhin mo din kasi yung panalangin mo. But ikaw, sabi niya, paano ka ba manalangin? Naririnig niya, tanungin mo siya. Minsan, nag-i-English ako. Minsan, medyo mahaba-haba, lalo na pag may mga kailangan kong banggitin sa panalangin. Okay? So, napapansin po nila. Okay? Kaya, hindi po kasalanan ng church yan. Dahil tandaan ninyo, if we do our part here in Ephesians chapter 4 verse 16, other parts will grow. Itong maganda, mga kapatid.
So be a healthy part as Christ's body, mga kapatid, dahil ang maiimpluwensyahan mo ay yung pamilya mo. Mga kapatid, kung ayaw maligtas ng ibang pamilya, sikapin mo yung pamilya mo lalago, mga kapatid, sa Panginoon. Kung ayaw nila, di sila. Pero ikaw, pilitin mo yung magagawa mo. Mga kapatid, para sila po ay maging malusog at malagong Kristiyano rin. At pag nakalakihan nila yan, mga kapatid, na ginagawa mo sa kanila, madadala nila yan at hanggang sa kanilang mga anak, mga kapatid. Eh dito, pag nakakaintindi na yung mga anak ko, magba-Bible study ako sa kanila. Kung paano ako magturo sa ibang tao, binibigay ko yung panahon ko, mga kapatid, lalong-lalo na sa kanila. Gagawin ko yan. Kahit wala ako dito sa bahay, magkalayo kami, gagawin ko yan. Pag-schedule namin, gagawin ko yan. Wala na pong ibang mahalagang part ng katawan ni Kristo na nakadugtong sa'yo kung hindi ang kapamilya mo. Yes, mahalaga sila brothers, sila sisters, mahalaga yan. Pero bilang isang parte ng katawan ni Kristo, kapatid at kaibigan, ang pinakamahalagang part ng katawan ni Kristo na nakadugtong sa'yo ay ang iyong pamilya. Okay, kaya nga dito sa Bible, mga kapatid, may pagtuturo po dito patungkol sa leadership. Kahit capable ka, kahit able ka na maging leader, sabi nga if we don't rule well, mga kapatid, sa pamilya natin, in our house, in our home, hindi siya qualified. Okay, mga kapatid? Hindi siya qualified. At, mga kapatid, meron ako narinig na preaching noon. Binata pa ako ng preaching ni Wayne Huntley, hindi ko makalimutan. Magre-reflect sa mga anak natin ang ating spirituality. So, hindi naman lahat, pero mostly, kung paano tayo ka-spiritual, mag-reflect yan sa ating pong mga anak. Hindi mo pwedeng sabihin, spiritual ka na magulang, yung anak mo walang memory verse. Mga kapatid. Tapos, ang galing-galing natin, sabihin natin, mag-memory verse tayo sa mga ibang tao. Hindi pwede, mga kapatid. Okay? So, ulitin ko po. Bilang parte ng katawan dito, napakalinaw nito, Ephesians 4:16. Pag ginampanan natin yung function natin, mayroong ibang parte na nakasalalay sa atin sa paglago nila. And again, ang pinakamahalagang parte ng katawan ni Kristo sa'yo, na nakadugtong sa iyo ay walang iba kung hindi ang iyong immediate family, mga kapatid. Kaya, wag nawa sa church lang tayo katawan ni Kristo. Okay, doon din sa bahay ninyo. Amen. Dapat kung meron kayong mas gustong maligtas, yung lagi nyong kasama sa bahay ninyo, dugo ninyong nananalaytay sa kanila, mga kapatid. Amen. Pangalan ninyo, mga kapatid, ang nakaukit sa kanila. Kaya nawa, matuto po tayo, mga kapatid. Makipagtulungan tayo sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay hindi nawawalan ng paraan para lalago ang church. Wala po, mga kapatid, na maalala tayo o makita na ang Diyos ay hindi gumagawa. Ang makikita natin, maraming ginagawa ang Diyos para tayo ay ma-challenge, para tayo po ay lalago sa pananampalataya. Kaya nga ang tanong dito, mga kapatid, kung mayroong nakasalalay sa atin ang paglago ng iba, ano ang ginagawa natin? Amen, mga kapatid. Kaya sa mga kapatiran, kung gaano kahalaga ang pagtuturo ng mga ministro ng Panginoon sa inyo,
Ganon din kahalaga ang pagtuturo ninyo sa inyong mga anak. Okay? Kaya sana, I pray na kayong mga magulang din, wag lang nila kayong makitang nananalangin sa church lang, umaawit sa church lang, nagbubuklat lang ng Bible sa church lang. Ang tawag doon ay hypocrisy, mga kapatid. Okay? Dapat kahit sa bahay natin, mga kapatid, Kristiyano tayo, katawan tayo ni Kristo. Si Sammy nga yan, pag nananalangin ako dito, yan, nakayakap siya sa akin. Pero minsan, pag sinusumpong, ginagawa niyang slide yung likod ko, mga kapatid. Pero may time, mga kapatid, nag-aalala siya. Nararamdaman ko umiikot-ikot siya kasi nakaload ako sa may upuan. Lalo pag umiiyak ako, mga kapatid, umiikot-ikot siya, tinitingnan niya ako, ba't kung anong nangyayari sa akin? Iyayakap niya ako. So, ang ganda kasi habang nananalangin ako, siyempre nakikipag-usap ako sa Panginoon. Amen. Nakadikit siya sa katawan ko, mga kapatid. Kaya mahalaga, pag manalangin kayo, sabi ko, magsalita kayo. Naririnig niya. Kung gaano natin kamahal si Jesus Christ, naririnig niya. Naririnig niya na kailangan mo ang Panginoon. Naririnig dapat yan ng mga anak natin. Amen. At pagdating yan sa church, mga kapatid, sigurado. Okay? Kaya, sa parte ng katawan ni Kristo, may nakasalalay na iba. Ito, bigyan ko kayo ng isang medyo mabigat na pananalita, mga kapatid. Alam niyo ba bakit mayroong mga anak na hindi nakikinig sa pagtuturo sa church? Kasi, alam nila yung magulang nila hindi nakikinig. Pero pag dun sa bahay ninyo, binabanggit ninyo, naalala mo yung sabi ni Pastor, naalala mo yung turo nung Sunday, Sister Joanne, naalala mo yung turo ni Brother JR. Pag naririnig nila yan sa bahay ninyo, mga kapatid, lagi. Yan, yung mga nakikinig na mga bata sa simbahan, mga kapatid. Dahil nakikita nila sa atin ng mga magulang kung gaano kahalaga yung pagtuturo sa loob ng church. Pero pag sabi, maniwala ka doon. Kung kunanaladay-jay, nako mga kapatid, patay ka na. Tapos na yung anak mo. Hindi na magiging tunay na mananampalataya yan. Pag ganyan. Mamati ka mat nga ramidan na dayjay. Kung kunanaladay-jay, mangungti anak mo, naririnig ng anak mo, may mga negative na tayo mga kapatid, comments tayo sa gawain. Nako po mga kapatid, imbis na sinasabi dito, other parts will grow by our help, kung tayo pa ang pagmumulan ng kanilang pag-shrink hanggang sila'y po'y mawala. Naku mga kapatid, habagan tayo ng Panginoong Diyos. Okay mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Pero dito sa chapter 4 verse 16, mga kapatid, tingnan natin yung nilalaman. Kaya ang babasahin natin, pataas, mula verse 16, verse 15, hanggang, pababa pala. Pag nakasulat kasi, pataas yan, Kasi pag sinulat mo, verse 1, pababa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Babasahin natin mula verse 16, papunta sa, mas mababang bilang, mga kapatid. Pero babasahin ko rin, I promise, yung pagkakahanay-hanay. Tignan lang muna natin, Okay? So, maiba naman tayo, mga kapatid. Okay, in verse 15 kasi sabi dito, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So, si Kristo talaga ang ulo, tayo ang katawan, mga kapatid. Amen. Verse 14, that we henceforth be no more children
tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Okay? So yung paglago ng katawan na nakadugtong sa ulo, mga kapatid, yan ay ang gusto ng Panginoon, at maging malagong Kristiyano tayo na hindi tayo maging katulad ng mga bata. Okay? Ibig sabihin, meron tayong firm na stand sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung pag sinabi nung ganito, ay ganun ba? O pag narinig mo yung sa kabila, ganun ba? Dapat meron tayong bilang isang matured na mananampalataya, mga kapatid, meron tayong stand sa apostolikong pananampalataya upang hindi tayo madala. No? Dito sa atin, meron yan, di ba? Pabago-bago. O ano-ano nung pinaggagawa nila, mga kapatid. Pati worship, meron silang style. Wala silang stand, mga kapatid. Okay? Kaya kailangan tayong maturuan at matuto po, mga kapatid, upang yung naituro sa atin at natutunan natin, doon tayo tatayo. Okay? Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, which ang ibig sabihin niya, perfect man is a mature person, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa tayo po ay magkaroon ng wangis ng Panginoon sa kanyang maturity, na kahit na ano pa mang pagsagupan ng kaaway, problema, persecution, ay mananatili tayo sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. For the perfecting of the saints, meron ng binabanggit dito, mga kapatid, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So may mga tao na kailangan natin. Okay, kagaya ng binasa natin kanina sa verse 16, nakasalalay sa atin na yung paglago nila. Pero tayo, mga kapatid, hindi natin maitatanggi na merong instrumento ang Panginoon para maging sakdal ang mga banal, maging maayos ang takbo ng ministeryo, at maging matibay ang katawan ni Kristo. Pansinin niyo, mga kapatid, yung mga kumakalaban sa mga pastor sa church. Okay? Sila yung mga mahihinang katawan. Pansinin niyo po yan. Dahil sa verse 11, mga kapatid, ito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Basahin na natin. Okay? Na hanggang verse 16. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Okay? For the edifying of the body of Christ. Yes, gusto niyo matuto kung paano ang magpa-ministeryo? Tutulungan namin kayo, mga kapatid. Paano maging isang miyembro ng apostolikong mananampalataya? Tuturuan namin kayo. Pero kami rin po instrumento ng Panginoon para mapatibay ang katawan ni Kristo. Okay, kaya mga kapatid, yun na yung sinasabi kong maraming naliligaw na mga kapatiran, alam nyo naman, na dinidisregard nila yung church at yung pastor, tapos doon lang sila sa bahay nila, nagsasarili sila. Gumagawa din sila ng mga gawain nila. Mga kapatid, no? Meron din sila mga online Bible study. Nagsasarili sila, mga kapatid, na hindi nila naiintindihan na mayroong paraan ang Diyos para matuto, para lumago, at para tumibay ang katawan ni Kristo. Okay? Hanggang sa maging mature dito, amen, sa verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby
they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Siya, mga kapatid, ang tinutukoy, which is the head, even Christ, si Kristo. Verse 16. Okay, under His direction, the whole body is fitted together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So dito, bilang katawan ni Kristo, mahalaga na nakakonect tayo sa Panginoon. Nagsasama-sama tayo, pero dito naman makita natin ng malinaw na merong nakasalalay sa atin sa paglago nila. Okay? Pag lahat tayo, mga kapatid, nagkakaisa sa pananampalataya. Halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa church, lahat nananalangin, meron talagang hindi nananalangin halimbawa. Pag lagi niyang napapansin yung sarili niya, ako na lang hindi nananalangin dito madadala natin siya. Sa pag-aawitan ng masasaya at pagsambang mga awit sa Diyos, mga kapatid, halimbawa lahat tayo'y sumasamba sa Panginoon. At meron talaga yung mga mahihiyain at yung iba hindi natin kung anong takbo ng isipan nila. Pero kung isang araw, mga kapatid, isang fellowship, mapansin nila, parang napansin ko ako lang hindi gumagalaw. Minsan gagalaw-galaw na rin yan, mga kapatid. Hindi natin alam kung paano ang galaw nila. Basta madadala na sila. Sa pagbibigay, ganun din. Pag napapansin niya, tuwing pagbibigay, siya lang yung hindi pumupunta sa harap. Isang araw, marirealize niya. Pero kung may mga kasama siya, hello mga kapatid, medyo masakit ito Pero kung may mga kasama siya, hindi siya nananalangin, tapos nakikita niya, marami silang mga hindi nananalangin, lalo siyang hindi mananalangin. Oras ng pagpupurit pagsamba, mga kapatid, hindi siya gumagalaw nung makita niya, marami rin hindi gumagalaw, di okay lang. Amen, mga kapatid. Okay lang, marami naman kami. 20 kami, hindi gumagalaw sa church. Pero pag makikita niya siya lang yung hindi gumagalaw, mga kapatid, mahihiya yun sa sarili niya, sasama na rin yun sa ating sasamba sa Panginoon. Okay? Kaya, meron tayong impluensya sa bawat part ng katawan ni Kristo. At inuulit ko po, mga kapatid, kung meron kang dapat maimpluwensyahan at pahalagahan mo na maimpluwensyahan bilang katawan ni Kristo na nakadugtong sa iyo, nakasalalay sa iyo, wala pong iba yan kung hindi ang iyo pong pamilya. Amen. Yung lahat tayo nagkakaisa sa church, yung mga hindi nakikipagkaisa, na isa, dalawa, mahihiya sila. Oo, mga kapatid. Pag altar ko, lahat pupunta sa harap. Mahihiya yung isa, pag isa niya nandoon sa likod. Pupunta na rin yun. Mga kapatid. Kaya ang point ko, mga kapatid, ang daming ginagawa ng Panginoon, may instrumento ang Diyos para tayo po'y maging malagong Kristiyano at malusog na katawan ni Kristo. Kaya ang tanong, mga kapatid, hindi yung ginagawa ng Panginoon Ang tanong kung ano yung partisipasyon natin na ginagawa natin. Yun po ang tanong. Okay, yun ang tanong. Yun ang tanong. Anong ginagawa natin para tayo po ay lalago? Mayroon namang nagtuturo. Okay? Sa bawat simbahan, mayroon talagang hindi malago ng Kristiyano. Okay? Pero hindi ko pwedeng sisihin yung pastor doon at mga leaders ng simbahan. Hindi ko sila pwedeng sisihin. Dahil magtuturo po yun.
Kahit walang makikinig, magtuturo talaga yan. Okay? Baka mayroong nakaka-impluwensya doon sa pasaway na nandoon din sa loob. Kaya niya ginagawa yung ginagawa niya. Okay, mga kapatid? Ha? So, ibig sabihin, maging instrumento tayo ng paglago ng iba. Oh. Yan yung Ephesians 4:16, mga kapatid. May nakadugtong sa atin na lalago din sa katawan ni Kristo. Okay? Dahil ang katawan ni Kristo po, kailangan malusog yan. Tayo nga ayaw natin nagugutuman. Ayaw nating mukhang kawawa. Di ba mga kapatid? Okay naman yun Presentable. Neat. Pretty. Maganda. Gorgeous. At kung ano-ano pa. Beautiful pa, mga kapatid. Sa buhay natin physically. Sana sa spiritual na buhay, ganun din po tayo. Okay. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging matured tayo. Yung sinasabi dito sa verse 14, mga kapatid, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with the wind of doctrine by the slave man. Hindi na i-influensyahan ng kung sino-sino ang matured. Ang matured na mananampalataya, nakaka-impluensya siya sa iba. Kaya sa amin mga kapatid, pag nanood yan, kabahan ka na. Binabantayan namin yan dahil pag may napanood siya ng mga bata doon, may mga laruan, ito sabi niya, pwede mo ba ibili ako ng ganito? Gusto ko din yung ganito nila, Yung mga bata, madaling ma-impluensyahan yan. Ay, gusto ko rin ng ganyan. Pag nagmumotor kami mga kapatid dito ng hapon minsan, nakita niya yung mga bahay, mga kapatid. Di ba, Disyembre, may mga kumukuti-kutitap, mga kapatid. May mga Christmas light, mga kapatid. Hindi ba blinking yun? Ba't tinawag na Christmas light, mga kapatid? Ay lumalabas lang pag Disyembre, kay Christmas light. Sabi niya, gusto ko rin ng ganyan sa tinitirahan natin. So, ganun po ang bata. Siya yung kumukuha. Okay, siya yung mga... kaya nga ang nakakalungkot, pag yung kinukuhanan nila ay mga maling paraan. Kaya wag dapat daw tayong ganon. Okay? Kung hindi, tayo yung Kristiyanong malago na tayo yung kukuhanan ng mga next generation sa church, kung paano ang tamang pagpupuri, kung paano ang tamang pagsamba, tamang paglilingkod, tamang pag-aaral, pagbabasa, mga kapatid, pagbibigay, basta't patungkol sa pagsasamba sa Diyos. Na pag tinignan nila tayo, make sure, mga kapatid, make sure na ikalahalago nila yon. Sa pagbabasa natin ng Bible, kaya ako, pag nagbasa ako ng Bible, di ba, maingat tayo. Okay? Sa pananalangin. Lahat, mga kapatid. Dahil may nakatingin po sa atin. Amen. Kaya kayong mga magulang ay challenge yung mga kapatid. Excuse me lang po, nakasentro sa atin ito. Dahil may nakadugtong sa inyo. Nakatawan ni Kristo. Na nakadugtong din sa buhay mo. Walang ibang kundi ang iyong pamilya. Okay? Magpalago tayong Kristiyano. Para pag tinignan nila tayo, mga kapatid. Amen. Hindi sila mali ng kinukopya. Okay? At kung gayahin man nila tayo sa paglilingkod, at least tama, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. At pag nakita ng Diyos, makinig ka ngayon, mga kapatid, bago tayo magtatapos. Kung makita ng Diyos yung puso natin, na alam mo, na may mga taong gusto kang lumago din, na nakakonect sa buhay mo. Amen. Maniwala ka. Bibindisyonan ng Diyos ang buhay mo at pamilya mo. Okay? Bibindisyonan.
Meron ako isang masamang balita, mga kapatid, naalala ko lang. Total, wala pa tayong 9:30. Sa Biblia po kasi, meron ditong isang propeta ng Diyos o lingkod ng Panginoon na nagsisilbi sa tabernakulo, mga kapatid. I'm talking about pagiging parents, mga kapatid. Ito po ay sa katauhan ni Eli. Okay, si Eli yung pinalitan ni Samuel. Okay? Naalala nyo na, mga kapatid. Pero supposed to be dapat, mga kapatid, ang design ng Diyos sa pagsisilbi sa tabernakulo, yan po ay kukunin lamang sa mga Levita. Kaya sa 12 tribes of Israel, isang tribo doon yung hindi magtatrabaho. Isang tribo doon, mga kapatid, na ang trabaho lamang nila ay sa templo at sa tabernakulo. Kaya kung ikaw ay nasa tribe ni Benjamin, tribe ni Judah, tribe ni Simeon, at kung ano pang mga tribe na kahit na mas qualified ka pa, but if you don't belong to the tribe of Levites, mga kapatid, Levi, I'm sorry, you cannot serve the Lord, mga kapatid, in the temple. But you can serve the Lord on other matters, mga kapatid, sa ibang bagay. But concerning doon, mga kapatid, sa pasikot-sikot ng tabernakulo at templo, hindi pwede. Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang disiplinang ginagawa ko dito sa pamilya at sa mga anak ko. Ayaw ko pag niluloko-loko nila yung bersikulo, ganyan. Minsan nagme-memory verse, naririnig ko, hindi ganyan. Okay, dahil dito, mga kapatid, si Levi, kinukonsinti niya yung mga anak niya. Totoo po yan. Kapag kinukonsinti natin yung mga mali ng anak natin, kawawa ang kinabukasan ng mga anak natin. Imbis na sila yung papalit, sila yung magtutuloy ng pananampalataya natin, mga kapatid, magtatapos na lang sa atin. Mga magulang, I challenge you, do your part. Wala na pong ibang magdidisiplina sa anak niyo kung hindi po kayo. Wala pong ibang magkukorek sa anak ninyo kung hindi kayo. Dahil wala nang ibang taong makaka-impluwensya sa mga anak ninyo kung hindi tanging kayo lamang. At kung gusto niyo pang magpatuloy ang paglilingkod niyo sa buhay sa Panginoon, diyan sa mga susunod na henerasyon ng buhay ninyo sa inyong mga anak, tulungan po natin sila. Dahil si Eli, hindi niya ginawa yun. Hinahayaan niya lang yung mga anak niya, mga kapatid. Hinahayaan niya lang. Namatay siya, alam niyo kung bakit? Sa sama ng loob niya nung nanakaw, kinuha yung Ark of the Covenant. Mga kapatid, namatay yung anak niya. Grabe. Grabe po. Ang pumalit na, imbis yung mga anak niya, ay si Samuel. Kaya please, mga kapatid, gawin po natin ang magagawa natin. Ulitin ko, makakagawa tayo ng mga mali. Magkakaroon tayo ng mga erasure mamaya. Pag nagsusulat tayo sa harap ng ating mga manak, wrong spelling, ganyan, mali yung measurement natin, magkakaroon tayo ng maling mga ganon. But please, sa paglilingkod sa Panginoon, let us show them a good example, mga kapatid, ng tamang paglilingkod. We will pray when it's time to pray. Hallelujah, makikita nila tayo nag-aaral, nagbabasa. Kahit hindi tayo naka-schedule, mga kapatid. Amen. They will hear us sing song even there is no schedule in the church. Makita nawa tayo ng mga anak natin, mga kapatid. Katawan pa rin ni Kristo kahit na tayo po ay nasa mga bahay natin, mga kapatid. Amen. Nawa, tignan ninyo kung gaano kahalaga. Tayo na katawan ni Kristo
na merong nakadugtong sa atin. Sabi diyan sa verse 16, na yung paglago nila ay nakasalalay sa atin. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. At naway kagalakan mo na ang mga anak natin, kagalakan mo na ang pamilya mo ay maging isang matibay na mananampalataya. Amen. Basahin niyo sa Book of Timothy. Yung pananampalataya ni Timothy ay minana niya sa nanay niya at minana pa niya sa lola niya. So mga kapatid, mapalad si Timothy dahil yung nakita niya, si lola niya at si nanay niya ay naging example sa buhay niya. Sabi ni Pablo, mga kapatid, if you will read, yung pananampalatayang nakita ko kay mama mo at kay lola mo, kay Louis and Eunice, ay nakikita ko din sa iyo. Oo nga naman, ang dakilang pananampalataya meron tayo. Paano yung mga anak natin? Paano yung pamilya natin? Nahawa, mga kapatid. Amen. Kaya nga ako, mga kapatid, ang expectation ko sa mga anak ko, gusto ko sa kanila, kung ano mang meron sa akin, doble. Doble, mga kapatid. Dahil kung ganito din lang sa akin, dapat kahit di na sila lumabas sa mundong ito. Pero lumabas sila sa mundong ito, mga kapatid, naniniwala. That's my desire. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo sa church, be greater than what I do. Lalong-lalo na yung mga anak ko. I want them to be greater, mga kapatid, than what I do. Okay, kayo mga galit sa akin. Mga ayaw sa akin. Magkamot kayo ng ulo. Next year, 2 na pong ganito. 2 na pong Pamplona dito. Sa norte. At ang nakakalungkot, mas hihigitan pa ako nun, mga kapatid. Dapat ganun tayo sa ating mga anak. We want them to be great. We want them to be anointed to destroy the work of the enemy and to be anointed to glorify our Lord Jesus Christ sa kanilang buhay. Amen. So manatili tayo sa church, manatili tayo sa Panginoon, at magpakalago tayo dahil may nakadugtong sa atin. Okay? Ephesians 4:16. Unawain yung maigi yan. Ephesians 4:16. Kung gagampanan natin ang ating mga gampanin ng maayos. Amen. Mayroong mga nakadugtong sa atin. It help the other parts grow. Amen. Through us. Through you, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya magpatuloy ka, nakadugtong sa katawan at sa Panginoong Hesukristo. Dahil may nakadugtong din sa iyo. At yan ay walang iba kung hindi ang iyong pamilya, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa panahon na ito. Pagkakataon na ito, mga kapatid. Amen. Amen. Nawa ay tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. If you don't sing, if you cannot sing, at may anak ka, amen. Make them sing. Hallelujah. Yung mga wala sa atin, i-train natin sila pang maging kagamit-gamit sila sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Gawin natin sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, magpagamit tayo sa Diyos. Lalong-lalo na mula Lunes hanggang Sabado sa ating mga pamilya. Mga kapatid. Okay? Dahil nalulungkot po ako, ang gagaling sa church, pagdating sa bahay, hindi nararamdaman. Kawawa, mga kapatid. Naaawa.
Okay, so magpalago tayo mga kapatid. May nakasalalay sa atin. Yun yung tingnan natin. May nakasalalay sa ating paglago. Amen. At pag nakita ng Diyos yan, interesado kang maging impluwensya ng iba sa ikalalago, hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita at mga paalala. Concern ng Diyos sa iyong pamilya, kapatid. Amen. Mahal ng Diyos ang pamilya. Ito ang lesson natin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Nakikita niya ang kahalagahan ng iyong pamilya. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba, Lord. Tunay ngang it is not between you and us, Lord. There is somebody else, O God, na nakakonect sa amin. Sa aming paglilingkod sa iyo, kaya, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa aming mga tahanan, sa aming pagdalo sa pagtitipon. Lord God, hallelujah. Gamitin mo kami sa mga aming pag-aaral, pananalangin, pagsamba sa iyo. Lord, help us. Yes, Lord. It's so good to be a great influencer to the church, Lord. We need that. We need encouragement. But more than that, we need to influence, Lord, our family, especially our children, Lord. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng anointing, Lord. I pray for the parents. I pray for mga kapatid namin na mga magulang, Lord. Anoint them, Lord Jesus Christ, to influence their children, their family, and their loved ones. Ang lahat ng makakasama nila, Panginoon, ay maaalala ka na sa kanilang pananalangin, Lord, mahikayat ng mga taong manalangin. Sa kanilang pagsasamba, sasamba din sila sa iyo, O Diyos. O dakilang Diyos, gamitin mo kami, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Lord. Gamitin mo kami sa kaluguran mo, Lord, upang masaya ka naman sa aming buhay. Hindi lamang sa oras ng gawain sa kapilya, Lord God, kung hindi gamitin mo kami sa aming mga tahanan. O Diyos, hallelujah, to lead our families to you, Lord God. Mailapit namin sila sa iyo. At mahalin ka nila, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo ang kanilang mga anak, Panginoong Diyos, na naway maging masunurin sila sa kanilang mga magulang. Hipuin mong puso ng kanilang mga anak, Panginoong Diyos. O God, ilayo mo sila sa kapahamakan, layo mo sila sa gawa ng kaaway. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, O Diyos. At malaya nawa silang makalapit sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Save our families. Provide our needs, O God. Jesus, help your people, Lord. Help your church. Bless your church, O God. At patuloy nawa, Panginoong Diyos, na tulungan mo kaming maging matibay at malagong mananampalataya. Upang saan man kami mapunta, Lord God, lalong-lalo na sa aming tahanan, O Diyos, ay maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa aming mga pamilya ayon sa iyong kalooban. O Diyos, salamat sa gabing ito. Lord God, tulungan mo po kami na sa tulong ng bawat ministeryo po namin, halago po ang ibang kapatiran, Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Lord, salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa, Lord. Bigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan sa presensya mo at sa paglilingkod sa iyo. Tugunan mo nawang kahilingan ng bawat isa, Panginoon. Nakikita mo, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat anak mo, Panginoon. I pray, Lord, bless them, Father. Meet their needs, answer their prayers tonight, Lord God. Hallelujah. Encourage us all na ikaw pa rin ang Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Maraming salamat, maraming salamat.
Ingatan mo po kaming patuloy, Lord. At dalangin ko na bendisyonan mo po ang buhay ng bawat isa, Lord. Maraming salamat sa presensya mo, sa salita mo. Salamat sa pagtuturo mo, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. We thank you, Lord. This all we ask and we pray, Lord, in your mighty name. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amen. Glory to God, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you all, mga kapatid. Sumati ng biyaya ng Panginoon. Sumati ng bendisyon ng Panginoon, mga kapatid. Mag-ingat po tayo para lalo pa tayo ingatan ng Panginoon. At maglilingkod pa tayo sa Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Magkita-kita tayo, mga kapatid. Amen. Na may kagalakan at naway pinagpalang tunay ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. God bless everyone, mga kapatid. God bless sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Glory to God.